dear beloved, Boss Mike, Cervera. Yon! Sama ng pakiramdam ko, nakakainis. Yung ano ba, yung kahapon, init ng panahon, ano? Sobrang init, lamig, init, lamig. Iba eh. Grabe, sobrang lamig kasi nung ano namin, sasakyan namin eh. Tapos paglalabas ka, sobrang init naman, ano? Pagpasok mo ng kotse, sobrang lamig naman. Ay, nako. Anyways, mga kababayan, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo, narong kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At siyempre, mga kababayan ko, eto na nga. Grabe si, Saldi ko, no? Parang si Lupin, no? Bigla na lang nawawala, mga kababayan. Oo, may ganun talaga. Ngayon, nalalagay nga daw sa matinding kahiyan ang ating gobyerno. Ngunit, mga kababayan, meron tayong dapat na malaman. Alam nyo, mga kababayan, ang dampot kay Saldi ko, mga kababayan, hindi naman natin kontrolado. Di ba? Hindi natin kontrolado. Ngayon, mga kababayan ko, una, maraming pera yung gago na yun, no? Ikalawa, mga kababayan ko, si Pangulo busy, ano? Si Martin lang ang hindi. Sino pa? Mga kababayan, Pangulo, kita nyo, daming ginagawa kasi. Kaya siguro, dapat yung mga tumututok dyan, ay dapat sila ho yung gumawa. Hindi na dapat trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos, syempre, masaya dahil makaka-uwi na nga si Saldicot para makapagpalinaw sa lahat ng mga katanungan ng sambayan ng Pilipino. Wala eh. Diba, no? Ngangay talaga, ngangay. Nakakainis, ano? Nakakainis. So, eto na nga, nauna na nga ho si John Vic Remulla na, mga kababayan? Nauna ho si John Vic Remulla na humingi ho ng tawad. Paumanhin, gano'n, ano? Nag-sorry. Walang yan na yan, ano? Sorry. Ganun na lang. Putik na yan, ano? Mga kababayan, nakakainis minsan to si John Vic, no? Oo, sabi ni Tina Salis, nagkape ka na ba? Wala pa nga, Depende yan, Tina Salis, kung bibigyan mo ko ng pangkape. Di ba? So, eto na ngayon, mga kababayan ko. Nako, punta na nga natin ito. Isa pa. Eto si Mike Defensor. Lagot na! Nako, grabe, tauhan dati ni Saldi ko, nagsalita na ho, nilaglag na ho yung paldo-paldo nilang kwarta na binabayad ho dito sa mga Marines. Grabe, no? Milyon palang bayaran dyan, mga kababayan. Kita nyo, tapos safe ka pa, naka-safe house ka, lahat ng gusto mo, pagkain, lahat. Marangya ang buhay, mga kababayan, ano? Marami kang pera para sa pamilya mo. Nako, busog na busog, mga kababayan. Busog na busog. Nahuli kasi. Diba, no? Nahuli kasi, kalat. Ito ba? Hindi ko na nag-gets yun, ha? Ha? So, mga kababayan, yan ang ating tatalakayin ngayon. Pero bago ang lahat, mga kababayan, huwag niyo hong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Grabe, no, mga kababayan, Biruin nyo yung 18 Marines pala. Abay, marami pa silang nire-recruit na iba.
Milyon daw, buwan-buwan ang ang bigayan. Milyon, buwan-buwan ang bigayan sa mga Marines. Para ilaglag ho, ituro ho, ito hong si Pangulong Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, ganon mga kababayan ko. Iba rin yung laro ni Bingot no? So ito na, mga kababayan ko, nako po. Ano na? Pasok! Bayan ng ilang senador sa kabiguan ng gobyerno na mapauwi ng bansa ang pugating si Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Central Respondent, Mean Los Baños. Mean, anong sabi ni Senator Lacson na nakita niyang kapabayaan sa kaugnay sa isyu ni Zaldico? Tinitingin talaga ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ako nalagay sa nakakahiyang sitwasyon ng gobyerno matapos kang mabigong pauwiin o mauwi dito ng ating mga otoridad si Zaldico. Sa isang panayam, ipinunto ni Senator Lacson na naging mabagal ang kilos ng ating mga otoridad matapos makuha yung impormasyon sa Czech authority na harang nga si Zaldico doon. Ang sabi nga ni Senator Lacson, missed opportunity yan para sa gobyerno at walang ibang dapat sisihin kundi ang ating pamahalaan. Sa ngayon, ang sinasabi ni Senator Lacson, dapat magdoble kayod ang gobyerno para nga daw may uwi si Zaldico dito sa Pilipinas at mapatunayan na sincere sila sa kagustuhan na mapanagot si Zaldico at iba pa niya mga kasamahan dito sa flood control scandal. Ganun na nga yun. Oo. Alam nyo, sa totoo lang, aminin natin na ang Pangulong Bongbong Marcos, mag-uutos yan Ang problema sa mga inuutusan, parang tayo, mga tulad ko, pag nag-utos po ako sa tauhan ko, ine-expect mo, dandil na yun no? Dandil na yun kasi inutos mo na. Binigyan mo na ng instruction. Ang problema, nababago kapag yung tauhan mo na inutusan ang mag-e-execute. Doon na po magbabago yan Tama ba, mga kababayan? Kasi ang Pangulo, hanggat maaari siya na lahat gumawa Pero etong mga nauutusan na atasan ng mga kanyang mga tauhan, dito pumapalpak Diba? Sige, ito na, tuloy. At Mean, mabigat itong payag ni Senator Lacson na kahiyan sa gobyerno na nakatakas na naman si Zaldico, lalo't mismong si Pangulong Marcos ang nag-anunsyo sa pagkakahuli sa kanya. At anong sinasabi dito ng administrasyon? Jiggy, ang giit ng Malacanang, hindi naman nila binaliwala yung impormasyon na ibinigay ng Czech authorities nung naharang nga si Zaldico. At ang sinasabi ng Pangulo, walang dapat sisihin dahil yung mga opisyal ng ating gobyerno na pinapunta sa Czech Republic, ginawa naman daw yung kanilang trabaho. Narito ang bahagi ng pahayag ni Palace Press Officer. Yun lang, ginawa daw yung trabaho. Mga kababayan ko, yun na lang lagi yan. Diba? Yun na lang lagi yan. Kasi alam nyo mga kababayan, maraming pera Kayang gawin ni Zaldico lahat Baka nakakalimutan nyo yung El Chapo na palabas. Di ba yung El Chapo? Ganyan Kahit saan magpunta, talagang ang pera, mga kababayan, napakarami. Nasabi ko na to sa inyo, di ba? Pag marami kang pera, wala tayong magagawa doon. Talagang buhos yan. Pag nakita ng tao yan, kahit anong lahi yan, kagat agad yan. Di ba mga kababayan ko? Di ba Sab? Ikaw ba naman mga kababayan ko? Pera na yan. Baka akala nyo kapag kapote, Amerikano, Western, European, baka akala nyo hindi nasisilaw sa pera yan. Baka akala nyo, ngayon, yan, tama si Legazpi, si JC. Lagi na lang si Pangulo, ang alin? Ewan ko ba? Oo. Lagi na lang sa kanya sisi. Di ba? Mauubos din yan. Alin, yung pera niya, paano nga mauubos? Sandamakmak na yung ninakaw niya ang Pangulong Bongbong mga kababayan, tignan nyo to.
Tignan nyo mga kababayan, no? Wow, mahigit 8,500 na promoted teacher sa Capiz. Kita nyo mga kababayan ko. Ay, umiikot ng umiikot ang Pangulo eh. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ang unang gila, Luis Arneta Marcos. Yun, oh. Diba? Si Manong Bongbong natin, maraming trabaho. At saka meron namang mga eksperto diyan sa pagpapauwi kay Saldico. Ang problema, ang gagawin natin? At kung paliwanag nga sa Malacanang, siyempre, hindi naman tayo yung nakahuli. Ibang bansa eh. Oh. Agad pong nagtrabaho at pinapunta ang ating mga high-level officials doon. Nagkataon lamang po na mayroong batas na sinusunod din po ang Czech Republic dahil wala pong nalabag na batas si Zaldico Na? sa Czech Republic. Oo. Ang tangi lamang po nag-issue kung bakit siya po na-hold Oh. at siya po ay nailagay sa kustodiya ng Czech Republic ay dahil sa invalid documentation. Yan. Oh. At yung ibang mga Mababaw kasi yung kaso eh. Ano? Ang babaw ng kaso ni Saldico dun sa Czech Republic eh. Oo. Napakababaw. Kulang lang ho ng dokumento eh. Oh, di ba mga kababayan ko? Parang yung nangyayari sa inyo. Ako itama nyo ako pag mali ako. Parang ganito yun eh. Lalabas tayo ng bansa, pupunta tayo ng ibang bansa. Di ba may immigration? Papakita mo yung pasaporte mo, papakita mo yung plane ticket mo, pabalik at saka pauwi, at saka yung itinerary mo. Lahat yan, papakita mo. Ngayon, may mga tanong pa yan kasunod. Tatanungin ka, ano gagawin mo ron? Mamaya mali ka na sagot, ano? Ang nakalagay doon, magta-travel ka lang. Tapos nasagot mo, magtatrabaho po. Yari ka kagad doon. Oo, ho-hold ka na noon. Ang punta mo, tourist ka eh. Tapos sasabihin mo sa akin, magtatrabaho ka pala? Nakuha nyo, nasusundan nyo ako. Minsan, mga kababayan pupunta po ako ng Singapore. Ano gagawin mo ron? Magta-travel po. Ano ang trabaho mo dito sa Pilipinas? Wala po. Pag sinabi mong wala, paano ka makakapag-travel kung wala ka ng mga source of income? Anong gagamitin mo? Tapos mag-isa ka lang. Tapos babae ka pa. Kilalang kilala pa naman ang Singapore, di ba? Maraming uma-aura dyan. Diba? Yan na nga yun. Benji Bernardo. Basta nasangkot sa anomalya, hold, departure, immediate. So marami, no? Yun po, mga mabababaw. Parang ganon. Na, hindi ka pwedeng lumabas. Uwi ka sa bahay nyo. Nakuha nyo? Ngayon, eto naman yung sa akin. Tandaan nyo, wala tayong power sa Czech Republic. Bakit? Sila ho yung naka-hold eh. Sila yung nakadakma kay Saldico eh. Di ba? Hindi natin sakop yun. Tama naman si Atty. Claire eh. Merong involved na ibang bansa. Tulad niyan, meron palang golden visa at may pasaporte ng, di ba sinasabi nila, na di umano ay may pasaporte ng Portuguese passport. May Portuguese passport pala yun. Ngayon, mga kababayan ko, paano yun? Sabi ko sa inyo, si Saldico, hindi tatanga-tanga yan. Hindi tatanga-tanga. Matalino yan si Saldico, mga kababayan ko. Utak kriminal eh.
Di ba? Utak kriminal yung mama eh. O, tuloy. Senador Mian, anong pananaw sa isyong ito? Alam mo, Jiggy, laking panghihinayang ng ilang mga senador. For example, ni Senator Win Gatchalian. Alam No. sinasabi nga niya, naku, na-corner na sana si Zaldico doon sa Oh. Czech Republic pero hindi pa rin naiuwi dito sa Pilipinas. At ang sinasabi ni Senator Gatchalian, isa sa nakikita niya mga pagkukulang ay yung hindi raw nakansela ng DFA, yung lahat ng pasaporte nga ni Zaldico. Yan. Nilinaw na nga ng DFA ngayon na parehas na palang nakansela yung kanyang regular at diplomatic passport. Oh. Ang Senator J.V. Ejercito naman, sinasabi na malaking bagay talaga, bagamat malaking challenge sa ating gobyerno, na sana mapauwi talaga si Zaldico dito sa Pilipinas para makapagbigay siya ng buong testimonya kaugnay nga sa korupsyon na nangyari at kaugnay dito sa flood control scandal. Narito ang bahagi ng Alam nyo mga kababayan ko, marami talagang takot eh. Maraming takot. Di ba? Oh. Ang tanong, magkano ba check? Hindi. Ang tanong, marami talagang takot kay Zaldico na umuwi yan. Kasi nga, kakanta ng Do, Re, Mi yan. Hindi my way eh. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Te, Do. Di ba? Nakuha nyo? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Duterte. Oh, yun yun. Do, Re, Martin. Di ba, no, mga kabe? Do, Re, Mi talaga yan eh. Di ba? Duterte. Di ba? Oh, Re, Do, Re, Martin. Grabe. Yun ang kakantahin yan, mga kababayan. Kaya, alam nyo, lahat gagawin eh. Para lang maantala, mailusot nila eh. Diba no? Mailusot nila at mapigilan nila si Martin na mapauwi eh. Sa totoo lang, mga kababayan ko, minsan, si Pangulo, wag kayong loloko-loko. Gaganyan-ganyan lang yan, pero yayariin kayo niyan. Nakaw! Diba no? Oh. payag ng mga senador. Pinlano niya na ito bago pa siya mahuli. Alam niya na kung anong gagawin. So, Sabi ko sa inyo eh. Di ba? Ano sabi? Pinlano na niya yan bago pa siya mahuli. Oh, tama si Sherwin Gatchalian. alam niya na kung anong gagawin. Pinlano niya na ito bago pa siya mahuli. Alam niya na kung anong gagawin. So, kung criminal mind ka, meron kang iba-ibang citizenship, meron kang iba-ibang dokumento, Yan. meron kang residency card. Oh. Big blow setback na naman kapag nawala yung inaasahan natin. Siguro kasi hindi rin yun ang sabi ng DOJ kanina, no, na bad news, no, sad news na nawala na sa custody ng Czech Republic. Oh, so kontrolado ba natin 'yon, mga kababayan? Ang tanong ko sa inyo, kontrolado ba natin 'yon? Hindi kasi, hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente sa Czech Republic. Ito naman mga ito, tapos sasabihin pa, check in, check out. Of course, we would want him to be here so that we can already find out what he knows, kung ano yung participation, sino yung mga kasama. Pero alam nyo, naniniwala ako mga kababayan, lalong lalong magpoporsige si Pangulong Bongbong Marcos dyan. Ito naman si JP, mga kababayan, kung magsalita, parang hindi naman sangkot yung kapatid niya, di ba? Di ba, Teresita talaga, no? Sangkot yung ating mga kaibigan, no? Di ba, no? Dimple Smirnoff, MBTV. Mga kababayan, sangkot din naman si Jinggoy, Our beloved Boss Mike Cervera.